This is the last installment of our series of teaching intended for our dear pastor. Mga igsoon, ato ning ginahimo once every year, no? Sulod sa usa ka tuig, doon natay isa ka bulan nga igahin para pahinumduman ang atong mga kaugalingon with this noble task, noble responsibility. Mga igsoon, tao ta makalimot yun ta usahay. Makalimot mga nita sa birthday sa atong asawa. Samot na kang pastor, no? Makalimot na ta mag-appreciate sa atong pastor. Kalimot kita sa birthday sa atong anak, no? So, it's a good place to be reminded always, no? Mga pagpahinumdum lang. Anyway, salamat kayo atong Domingo sa inyong pagpaabot, sa inyong pagpabati, sa inyong pag-express, sa inyong gugma sa mga alagad sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo daw una. Palakpakan nato ang atong mga kaugalingon. Salamat kayo, church. Thank you, church, for those expression. We are indeed so full and so blessed. First time ever. So I hope nga kada Pastor's Day, every time nga mag-Pastor's Day, first time ever na mo. So buti pa sabot, lahi na po next year. Kasi next year na yung mga susi, sakyanan man, no? Praise the Lord. Susi lang, God, susi lang. Malay mo na makakalot og bulawan din hino nya yang kuan si pastor dito kuan. Pastor, ako na bahala sa monthly ana, pastor. Luoy na kay kuan imong trooper ba sige ra kag adtog siya pa na. Mga igsoon, dili lalim ang trabaho sa pastor. Ang mga ginikanan maka-affirm ani. No. Lisod magpadako og mga anak. Lisod magatiman og mga anak. Mga ginikanan, can I hear your voice, di ba? Lisod. Nya pila lang gani na inyong anak, 3, 5, 7, 10, no? So samot na sa mga spiritual nga anak, pila mo kabuok among padakon. So ingon anak ka tremendous, ingon anak ka critical, ka difficult ang trabaho sa alagad sa Ginoo. And that is why every year ato silang ginatagaan og mga pagpasalamat. Mga igsoon, we are in the era nga kanang mga pangulo, mga leaders, mga pastors, priest, kanang wala nakaayo siya values sa komunidad, no? Even in the Christian world, mao kanang atong gakakita nga kanang dili nakaayo bililhon. It's not so appealing na sa mga mata sa mga Kristohanon. Tinuod, daghan man gyud mga pastors pod nga buluyago, no? Napoy mga pastors nga hinungdan nga nagkatibulaag ang mga karnero. Pero nevertheless, gisugo kita sa Ginoo nga higugmaon ang mga alagad sa Dios. Suportaan ang mga alagad sa Ginoo. Daghay mga Kristohanon karon mga igsoon, kung makita ninyo, they are just contented to have a church. They are just contented to hear a message, but they don't have a pastor. Okay ra sa ila magsimbag mga simbahan, bisag asang simbahan. Okay ra sa ila makadungog og wali, pero pangatan-on nimo sila kinsa inyong pastor. Wala may pastor. So makita nato nga dili na inaana ka valuable, inaana ka importante ang mga alagad sa Ginoo. And it's an irony why? Because walay karnero nga motubo nga walay magbalantay. I will repeat that very important phrase. Walay karnero nga motubo, mo survive aning lumba sa kinabuhi, sa Kristohanong kinabuhi kung walay magbalantay. Mao nang gihatag sa Dios ang mga magbalantay sa mga karnero because ang karnero usa kini kahayop nga very dependent. Dili siya mabuhing mag-inusara. Mao nang mga igsoon inana ka importante ang kinabuhi sa mga pastor. Look at what is happening in the Christian world, no? Sa atong bisan sa mga Kristohanon, mas daghang mga Kristohanon nga mas maimpluwensya pa sila sa mga celebrities. Mas maimpluwensya pa sila kaysa mga artista. Mas maimpluwensya pa sila sa mga politicians, mga entertainers. Mas mobilib pa sila, mas mutuo pa sila, mas maminaw pa sila, mas they will spend their time aning mga taong entertainers, politicians. Of course, don't get me wrong about this one, no? Walay dautan ana. Pero kanabitang tagaan mo sila mas taas nga bili kaysa alagad sa Ginoo, it has to be changed. Palayo ko gling isip mo katawa siya, it need to be changed.
Dili pwede. Why? Tinuod mga igsoon, ma-entertain mo nila. Tinuod mga igsoon, ma-inspire mo nila. But the bottom line, the question is, na-transform ba mo nila? That's the basic question. You might be inspired, you might be entertained, but are you transformed? Because the goal of this life is all about life transformation. And I believe dili nila na kayang buhaton because they don't put in some spiritual deposit in your life. Wala sila gideposito sa inyong kinabuhi nga espirituhanon. But the pastors made some deposit in our lives nga pwede nato ma-withdraw anytime for eternity. For eternity pa jud. Dili lang din i-appeal dito sa langit mapusla nato. Hello somebody. Pero kung imong tan-awon mas maminaw pa ta sa mga politicians, mas maminaw pa ta sa mga entertainers, we spend so much makakwanta sa atong gadgets tag 1 hour 30 minutes pero pagwali ni pastor mo reklamo na rin ta pag 1 hour na taas sa wali ni pastor oy. Hello somebody. Pero sa Netflix okay lagi. Di ba? Pag mawali si pastor 1 hour, taas sa mawali ni pastor. 1 hour lang ha? Pero sa Netflix makahurot tag upat ka, upat ba na kasi? Sana upat ka episodes. Praise the Lord, praise the Lord. Ang Ginoo magapanalangin sa ato mga igsoon. The question this morning, ang topic will be this one. Why God give us shepherd? Nganong gitagaan man ta sa Ginoo og magbalantay? And the first reason nga akong nakita is to govern us, to rule over us, to lead us. Subot ipasabot, gihatag ang pastor para pangunahan po tayo, para pamunuan po tayo. Now, in the eyes of the Lord, we are always be a sheep. In the eyes of God, you will always be a sheep that needs a shepherd. Sa mata sa Ginoo. Munang wala ka padadi og engineer. Gipadadaan ka og shepherd. Wala kay gipadadaan og manager. Gipadadaan ka og shepherd. Because that is what you need because you are a sheep. Now, mga igsoon, mao ni ang giingon sa pulong sa Ginoo sa Jeremiah chapter 23 verse 4 sa gibasa ka ganina sa ato ang devotional leader si Pastora Jane. And I will set up, everybody say set up. It is God. Ingon ng Dios, I will set up. It is God who will appoint. It is God who will anoint shepherds. And I will set up shepherds over them. That's the word. That's the magic word. That's the keyword. Over them. So mga igsoon, kitang tanan gibutang sa Ginoo sa usa ka kanang umbrella of spiritual authority. So tinuod daghan tag mga pastors dinhi pero isa lang ang ato ang spiritual authority. All those pastors will be lined up sa usa lamang ka spiritual authority. We are under the umbrella of the pastor's spiritual authority. So mao kana ang disenyo sa Ginoo. Mga igsoon, ako ning i-highlight. Ang pastor ang gitagaan og kagahom. Everybody see kagahom. Kabalo mo kay murag lawom-lawom ni nga Bisaya. Kabalo mo sa nang kagahom sa English? Kagahom, authority. It is God who give kagahom or inability or capacity. So, ang pastor ang gitagaan sa Ginoo og abilidad, gitagaan sa Ginoo og kapasidad nga mag-lead sa church. No. Siguro you have the gift of leadership sa gawas. But when it comes to leading the church, you cannot lead the church. Why? Because you are not appointed by God to lead the church. Hello, somebody? Now, this is very critical, mga igsoon. Ang pastor ang gitagaag kagahom. Not the engineers, not the doctors, not the architects. It's the pastor. Regardless, unsa na siya nga klase nga pastor.
unsa ang kinaadban ana nga pastor, pero siya ang gitagaan og kagahom sa Ginoo nga mangulo sa iglesia. Maugod pod sa pamilya, Kuya Dexter. Bisan ang amahan, ingon ana lang na siya, bisan pag intellectual ang asawa should be subject to the husband. Hello, somebody? Bisan pa og mas dako pag sweldo ang asawa, bisan pag mas bright pa ang asawa, bisan pag mas influential pa ang asawa, bisan na pa'y gift of leadership ang wife. But in the program of God about the family, it should be the husband who will lead the family. Can you say amen? Maupo na din sa church. Ahadlo kini mga igsoon. Kay di man gid malikayan nga naman gyud mas kuyaw pa manulti kay kang pastor. Di gina malikayan. Napa man gyud mas intellectual pa kay kang pastor. Di gina malikayan. Muna usahay ang simbahan, matintal na pangunahan ang pastor. Matintal. Nga naman, he felt nga, mas kabalo pa man ko kang pastor kay sa anak, mas kabalo pa man ko ani kay kang pastor. So, doon ay tendency nga pangunahan ngayon niya ang pastor. Mga igsoon, dili aksidente nga naata sa usa ka church. Dili aksidente, lingay mo kataba, dili aksidente nga naa ka dinhi. Pika sa mga kataba, dili aksidente nga naa ka dinhi. Mga igsoon, pasensya na po, napag-utusan lang po ng Panginoon. Makaingon mo, grabe, nga si Pastor Ulan manggipili sa Ginoo. Pasensya na po, napag-utusan lang po. So, walay aksidente nga nung naata sa usa ka simbahan. Naata din because God wanted us to fall in line. Just one line. Not two, not three, not four, just one line. O sa usa ka linya, doon ay isa lamang ka ulo. And that is the pastor. So mga igsoon, ayaw bulag, this is very important. Ayaw bulag sa panon. Ayaw buhat og laing linya. Oh Lord, have mercy. Why? Because there is protection in the umbrella under the spiritual authority of the pastor. There is protection. There is anointing. There is blessing. Pabilin diya sa imong simbahan, pabilin diya sa alagad sa Ginoo, ayaw bulag sa alagad sa Ginoo, kay naay panalangin kung magpabilin ka diha sa alagad sa Ginoo. Mao po na sa atong panimalay. Tanawan ng mga anak nga kana bitang kanang musibat sa panimalay. Kana bitang di magpailalob, di magpasakop sa ginikanan, wa di panalangin ba? Kana bitang musukol kay hunahuna nila nga mas dako pa kog income ninyo pa, no, di ba? Mas nak-eskwela pa ko ninyo mapa. No. Bisan pag mas intellectual ka pa sa ila, ang disenyo sa Ginoo sa pamilya, ang mga anak should be subject to the parents. Can you say amen? Hallelujah. Pailalom sa imong ginikanan kay naay panalangin kung magpailalom ka sa imong ginikanan. Hallelujah. Ayaw buot-buot. Kay it will not work that way. So mga igsoon, mauna ang Bible, nag-ingon siya, obey those who rule over you. In Hebrews chapter 13 verse 17, obey those who rule over you. Sunod kita, suportaan nato sila. Yang gingon pag idiri ato na lang basahon tanan, no? Obey them that have the rule over you, and submit yourselves for the what's for your souls. Muna ilang trabaho, tigbantay sa inyong kalag. Ang sunod, ingon siya, as they must give an account, manubag sila sa Ginoo, that they may do it with joy. So mga igsoon, suportaan nato ang pastor. Nga ma-exercise niya ang iyang gift of leadership. Paragod kang Moses o kang Hor o kang Aaron. Si Moses ba itong nag-isa siyang kamot, no? Itong tigulang na si Moses ba ito, no? Katong tigulang na kay si Moses, naa si Hor o si Aaron nag-support. Aron, ma-exercise ni Moses ang iyang gift of leadership. Kay si Moses atong panahon na wala na. Kanang kuana, kanang kuug-kuug na, luya na. Limitado na.
Nami lahi namang gyud, lahi magi sa una Mark, no? Kay sa una, grabe, lantip gyud abang mga huna-huna, pero karon wala na, makalimot na. Lahi gyud sa una. Pero kinahanglan sa church nga suportaan nila ang alagad sa Ginoo, aron ang alagad sa Ginoo ma-exercise niya ang gift of leadership with joy. Ngano man, because there is blessing if we fall in line from the top to the bottom. Palakpakan nato ang Dios. Mga igsoon, the enemy is just around the corner. Waiting patiently, observing patiently. Ang atong kaway. The enemy is like a roaring lion, watching, waiting, observing patiently whom he will devour. Mga igsoon, kabantay mo anang tigri. Mo atake ang mga tigri, kabantay mo unsaon nila nga. The lion will not if the lion will attack, they will not attack immediately. They will attack strategically. Now, ang lion kung imo nang kabantay mo anang sa Discovery Channel ba na? Ano usa ba nang kanang sa mga hayop-hayop? National Geographic, no? National Geographic ang channel. Okay. Ang lion, ang buhaton na ng lion, pag makakita na siya og kanang tukbunon, ang mga lion naroon na sa palibot, naga-observe. Ang ilang ginatanaw nila kinsa ang weak. Tanawa ron ng lion, kinsa ang weak. So kanang weak kanang mga masakiton, kanang mga malnourished nga mga hayop, kanang mga nati nga mga hayop. So muna ilang target. Because kabalo sila nga wa na ilaban nila. Now, karon kung makita nimo ang lion, pag nakakita na sila nga to arang huyang. Unsay buhaton karon sa lion? They will attack the flock. They will attack the panon, no? Ha? The panons. They will attack the panons. Ang ilang goal aron mabulag ang nati. Aron mabulag ang weak nga didto sa panon. So, managani kay ila man ang kuraton. Hunahuna aning mga hayop nga sila mo'y target dili nanay nakita ang tigri nga ig-on karon ka muna tang ig-on. Ato siyang pangitaag pamaagi nga mabulag siya gikan sa panon. Inana ka bright ang atong kaaway mga igsoon. Okay, watch me. So, sa diyang ilan ng kuraton sa tigri, ang kanang panon, managa na magkakaroon ng regrouping. Hangtod nga mabulag ang nati, gikan sa panon. Hangtod mabulag ang weak, gikan sa panon. And that's the time that the tiger or the lion is ready to attack the weak. Now, what's the point? Mga igsoon, this is a tremendous reality. Why? Mga igsoon, bisan pag-weak ka pa nga Kristohanon, bisan pag-bag-o ka pa nga Kristohanon, pag nakanunot ka sa panon, pag di ka mo bulag sa panon, you are safe, Lord have mercy. Bisag weak ka pa, basta naa ka sa panon, basta nagpailalom ka sa simbahan, pag nagpailalom ka sa spiritual authority sa pastor, you are safe, hallelujah. Pero, pag mubulag ka, sigurado. Sigurado. Kabalo ang demonyo sa ato mga igsoon, kinsa ang mga weak dinhi. Muna'y target niya, bulabugon ang church para mabulag ang mga weak og pagto. Pag mabulag na siya, that's the time that the enemy is ready to attack. Tanawa ra mga igsoon, kisa ang kasagaran dali mawala sa mga buluhaton. Dali ka nang maigo sa mga pagsulay. Dali ka nang mo give up. Di ba katong ni bulag? Kay gidesign kita sa Ginoo nga sama sa usa ka pungpong. We must be in cluster. Dili ta pwede magbulag. Palakpakan nato ang Dios. So, we must fall in one line. There's only one head. Mga anak, bisag ginana lang ninyo mga ginikanan, akong tambag sa inyo, gusto mo panalangin, pagpasakop mo, paminaw mo sa inyong ginikanan. Kung sa isulti sa inyong ginikanan, paminawa, there is blessing in obeying your parents. Kung sa giingon sa inyong mga leaders, paminaw mo, kung sa giingon sa inyong mga leaders. Mo nag-ingon ka ganina sa atong devotional. Kung sa giingon ni pastor, paminawa ninyo because there is blessing
Why? Because it is this way that God designed the church. Aron dunay harmony. Okay, now, paliw ko og lingi sa imong katapat, na siya. Embrace your pastor. Ayaw i-embrace ba? Ayaw buhii inyong pastor. Stay in the flock. Stay in the flock. Stay in the church. Pabiling sa hope of glory. Because this is God church. Pastor, ma-assign unta ko sa Cagayan de Oro ba? 80,000 ang bulan, pastor, sa trabaho. Wow, sana all. Pero, wala man ka dito, pastor. Wala man akong pastor dito. Wala man ang church dito, pastor. Basig mabulag ko sa ministeryo. Wow. Ingon ana, unta ang atong kasing-kasing. Let us always take priority with our spirituality than our physicality. I will repeat that one. Let us always take priority sa atong spirituality kaysa atong physicality. Natay mga igsoon din hinga. Naan mo ko i-share ka testimony nila sa una. Lahat na mga testimony akong i-share karon. Hinumdum ko kang kit-kit sa una. She was offered a job. Koreano, tama. Pastor. Pero tagaan siya trabaho pero gihangyo siya nga to go to the church. Ug dito siya mag-serve as a praise and worship leader. Then she called me up. Pa-advise ako, muna akong ganahan ka nang magpa-advise. Pa-advise ako yung kung I want to talk with that pastor. Anyway, kung mayo din, okay. And then we waited, pero hindi po tumawag yung pastor. Singon siya, pastor, dili na lang ko pastor. Tinood, makatrabaho ko dito pastor, pero naman din sa church ang akong ministeryo. Palakpakan nato ang Ginoo. Kana mangingon ana ba nga testimony angayan natong madunggana. Mga kadaugan ba kanang angayan bitaw mga sulumban? Kanang di bitaw ikambyo ang buluhaton? Kay numdum ko kang mian. Sa sunod na po ng uban duha lang kay puro basi. Sa sunod na po lagi ang uban. Sunod na po. Kang mian sa una. Every time nga mag-duty siya Sunday, magsakit ang iyang dughan kay gusto man siya musimba. Nya bago pa man sa trabaho. So di gid pwede. So unsa iyang buhaton? Mag-file og leave. Mag-absent. Pila ang adlaw karon sa sa trabaho, mga most likely mga 800 to 1,000 siguro, tama? She is willing to sacrifice para mag-absent lang sa adlawng Domingo. Nya karon niabot ang panahon nga di na pwede mag-absent. Mananghid sa iyang TL. True love man ang TL, true love. Mananghid sa iyang TL. TL, mag-undertime ko kay musimbagi ko sa church. Wow! Ingon ana ang mga testimony bisag nang hubag ang mata kawa pay tulog pero naa sa church. Hallelujah. Ang uban wala sa church, nang hubag ang mata kay sigig tulog pero wala sa church. Pero may na lang ning nang hubag ang mata bisag way tulog pero naa sa church. Muna mga yun nga testimony ang ayan natong. Di ba makadasig? Inana rin si Mian. Wata kabalo nga muna ang kwanimian. That's his life testimony. Now look at her. Karon. Di ba gi-honor sa Ginoo yang desire nga di gid gusto maka-absent sa Domingo? Gitagaan siya og kanang rest day, kanang gitawag nato rest day ba no? Sana? Rest day, tama? Matunong og day off, matunong og Sabado og Sunday. Tama ba duha? Di ba? Ingon ana kamaayo ang Dios. Palakpakan nato. Di ba? Worth ka ng worth emulating. Mga igsoon, gusto na ko ni-emphasize. Pag minahal mo ang ministry ng Diyos, pag minahal mo ang ministry ng Panginoon, siguradong mamahalin ka rin ng Panginoon. Why? Because He is the head of the church. And He is the one who founded the church. Kay numdum ko kang Pastora Jane. Sa pag-umangko ni Pastor John, gusto mo eskwela sa Luzon. Ingon ni Pastora Jane, okay. Mutik baka sa risk nga dito way makatiman sa iyang kalag. Tinuod makabot niya iyang damgo pero walay makatiman sa iyang kalag. So ikaw ang parents, you have to take that decision. That's a good advice, right?
Pero usahay kita mga igsoon, dali kita matintal. Tama? Let us always be reminded to take priority with our spirituality than our physicality. Palakpakan nato ang Diyos. So ayaw bulag sa ministeryo sa Ginoo. Ayaw bulag sa simbahan. Ayaw bulag sa pastor. Ngano man, dili tanang gera makaya nimo mag-inusara. Dili tanang gera. May gera na bibigay ka pag ikaw lang mag-isa. Bibigay ka. Matintal ka kung wala sila. May na lang na si pastor. May na lang na si pastor ng gatanaw. Kaya kung wala pa, wala na. Tintal na ko. Hello, somebody. May na lang po na yung mga membro. Kaya kung wala pa mo, tintal na po si pastor. Diba? It's tawag anak? It's vice versa. Kana, kung tawag anak? Kana magkuan ba? Mag-complement, it's a complementation. Tabangan ko ninyo mutual. No? Maningkamot ko hindi makasala kay na amo. Maningkamot po mo hindi makasala kay na ako. Masakitan ko. Masakitan po mo makasala ko. That's mutual. Tama? That's accountability. So I will, maningkamot ko nga di makasala, magkinabuhing matarong tungod, I am accountable to my sheep. So, nga naman, ako ang inyong ginasunod. Kamupod, maningkamot mo nga di mo makasala, kay you will be accountable to your pastor. Kaya nga naman, masakitan si pastor, gitulo ang biya mo ni pastor. Tama? Palagpakan nato ang Diyos. So mga igsoon, kung dili na kaya, just say, Pastor, I need your help. Muna ang wala kayo sa church. No? Because pastors are there to guide us. Pastor, I need your help. Dili na nako ni kaya, pastor. Nag-away mi sa ko asawa. Pastor, nagkagubot mi sa akong mga anak. Call the pastor. Kung na kay mga decision making nga dili murag naglibog ka, call the pastor. Kung babae ka, na si Pastora Jane. Kung lalaki ka, na ako. Kung ulitaw ka, na si Pastor John. Kung widow ka, na si Pastor Chingel. Tama? Kung dalaga ka, na si Pastor Charlie. Salamat sa palakpak, Kuya Dexter. Patabang. Minata, ayaw paabutang nga mubuto pa. Kay kung mubuto na, daghanay maigo. I will repeat this one. Very important. Kung sa'yo manggod, kanang feel we are sufficient. No. We are designed by God. Munang naa ang pastor to pray for you, to guide you, to help you, to counsel. Because sila ang gitagaan sa Ginoo kapasidad, abilidad. Ayaw na paabutang nga mubuto pa. Kay daghan na ang maigo. Okay? Okay, palakpakan nato ang Diyos. Pag hindi na kaya, pastor, tabang pastor, hindi makaya, paampo ko. Ayaw ka ulaw. It's the joy of the pastor. Kalipay na muna kayo. And then, ang ato pong relasyon, muhugot, mununot, mukupot. Nga naman, kaya there is an open channel sa communication. Mas magsuod ta. Di ba kanang damol ka naga-share sa imong friend, damol mo naga-suod mo po na sa kinabuhi sa mga diri sa simbahan. Okay, number 1, the pastors are given to govern us. Number 2, the pastors are given to nurture us. Aron ta pakaunon. Time check. Layo pa ba ko, Marbs, or overtime na? Okay, now, in Jeremiah chapter 3, verse 15, muna akong text nga gamit sa atong previous sermon, it says, and I will give you pastors according to mine heart. So it takes a pastor that is after God's own heart to lead the church. Kung dili siya gipili sa Ginoo, he will not survive in the ministry. So mga igsoon, kung imo makita, ang pastor, they are not just handpicked by God. They are heart-picked by God. They are not just handpicked, they were heart-picked by God. Kinasing-kasing yun. Nga gihatag sa Ginoo sa simbahan. Aron mangulo sa church. Now, number 2 niya nga trabaho is to feed you with knowledge and understanding.
So kasabot kay taani dili lalim ang trabaho sa pastor magpakaon. Dali ra mga anak, dali ra magbuhat og anak, lisod magpadako og anak. Lisod magpakaon og anak, lisod magtrabaho. Hello, somebody mga ginikanan kasabot taani. Bisan bulad karon pertinang mahala ang kilo, pila ng kilos bulad karon ginamos gani nga wa na gani tinako sa una na makapalit pa man mig piso ang takos karon wa na kinilo na apil ginamos. Dali ra mga anak pero lisod mag-atiman og anak maupod sa Kristohanong kinabuhi. Dali ra mga big og kalag. Ang pag-atiman sa kalag mo'y lisod. Mao na ang trabaho sa pastor. Muna nga lead us support our pastor nga mahimong kalipay niya, malipayon siya nga mag-atiman sa iyang mga karnero. Because the support is there, the respect is there, and the honor is there. Kaya dili lalim ang padako o mga espirituhanong mga anak. So Ephesians chapter 4 verse 11 to 12 text ato ang igsuon last Sunday, no? Nakadaog ko og 500 pesos. Salamat kay Kuya Vic. Sunod na lang ang imong testimony. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Dunay lima diri ka mga gasa, langit nung gasa kang Kuya Vic pa. Dunay lima ka mga langit nung gasa nga nadibhi. Nga gihatag sa church para ang purpose perfecting of the saints for the work of the ministry and for the edifying of the body. So muna ang trabaho. So, dunay lima ka mga gasa. Ang gasa sa apostoles, ang gasa sa propeta. Kining duha wala na. Wala na yung mga apostoles sa pagkakaroon, wala na yung mga propeta sa pagkakaroon. Ang nagpabili na lang ang evangelist, pastors, o ang teachers. So kini sila gihatag sa church aron daw mutubo ang mga santos, ang mga balaan. Aron kung mutubo sila, magamit sila sa buluhaton. Kung magamit sila sa buluhaton, mahingpit ang lawas ni Kristo. Makita niyo ang progression. So importante di ay ang kining mga functions. Teachers, pastors, evangelists, tungod kay they are there to perfect the saints. Hadlong ni mga igsoon sa part sa mga pastor. Nakaanak ko nga dili day lalim ang among I told my wife, si pastoran ko nga mang dili day lalim ang trabaho sa pastor no kung iyag yung ikinasing-kasing. Can you imagine ang goal nga gihatag sa Ginoo sa alagad sa Ginoo nga maatubang nato ang mga karnero nga matured sa pagbalik ni Kristo. That's our job. Nya, kaganina atong gibasa ni Pastora Jane, paninglan ang mga shepherds. Igsoon dili lalim ang calling sa pastoral ministry. Dili lalim. Ang goal nga gihatag sa Ginoo sa amo is each one of you. Sa dihang mo atubang si Karen sa pagbalik sa Ginoo, he will be spotless, blameless because of the teaching of the pastor. Mao na ang goal sa Ginoo. I have that accountability sa matag usa nga maatubang tamo sa pagbalik ni Kristo nga matured at tubangan sa Ginoo. That's my job. Diba? Hadlo kay no? Balik sa Ginoo, ana dayon Ginoo nga pastoralan, asa man si Mian nganong badlungon man ni? Yun sa man yung pagtudlo. Dili si Mian ang paninglan, it's me. Dili lalim. Ha? Pagbaling ni Jesus mas nabilin si sister bla bla. Dili. si brother Lala. Paninglan. Kami ang paninglan. Dili. Anak ko when I study this one kana ko nga Lord have mercy. I don't want to become the shepherd nga imong paninglan. Ang giingon bitaw didto, basa na ko sa Bisaya tong giingon kaganin ni Pastora Jane ha. Kanang hadlo kay ba sa Jeremiah 23 minsan. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo ngadto sa mga pangulo nga nagpahisalaag o nagpatibulaag sa iyang katawhan. Makalilisang. Kasi gusto magpastor din eh. Dili day lalim. Makalilisang. Nakoy gibasa kagabi, di na nako matrace asa to nga bersikulo.
Para ni sa mga magbalantay. Let me find it, okay ra? This is not part of my message. In Jeremiah chapter 25 yata. 25 verse 34. Araw, tuaw kamug kusog, basahan ako sa Bisaya. Tuaw, Jeremiah chapter 25 verse 34. Tuaw kamug kusog kamong mga pangulo ug magbalantay sa akong katawan. Pagbangutan ug pangligid kamo sa yuta, miabot na gayud ang panahon nga pamatyon ug panghinawaon kamo sama sa mga tambok nga laking karnero. Can you imagine the punishment? When I read this one, ko nga, Lord have mercy. Pasaylo ang may amahan kung asa mi nagkulang sa pastoral ministry. Nada kay mga pastor karon, daw sa waay lang sa ila ang pagpamastor. So on dili lalim. It's special calling, pero sana the accountability before the Lord. Dili lalim. Okay, moving on. Okay, now the second is katong to nurture us, no? So, makita nato ang first purpose sa pastor is for the perfecting of the saints. Aron mahingkod kita for the work of the ministry. So mga igsoon, kitang tanan gitawag nga dunay trabaho. Na ako ning i-emphasize, no? Importante. Dunay pipila nga gitawag sa Ginoo, pipila. Everybody say pipila. Dunay pipila nga gitawag sa Ginoo nga mag-serve sulod sa church. Pipila, dili tatanan pwede mag-serve sulod sa church. You might be thinking, pastor, wala mong placement sa lawas ni Kristo, kamo raman na din ha. No. Dunay pipila nga gitawag nga mag-serve sa sulod sa church para ang tanan maka-serve gawa sa church. Hello somebody. Munang every Sunday mo simba ta, aron doon na tayo makuha, and then ato nang dadon dito sa gawas mag-serve ta. Because that's the goal of Christianity. Nga mapaambit nato ang maayong balita ngadto sa uban. I talked to Brother Dennis one time ko nga, Brad, basig makakuha ang kadiha puhon nga maka-Bible study ta diha sa imuhang gitrabahuan. Kay duol naman kay na sa mabaktas ra nako na, pwede ra nako na anhaon diha ba siya nga pastor. Good news na kay naga-Bible study na ba media sa una katong before pa ang pandemic nanay naga-maintain diha nga pastor. So, let us pray nga i-open sa Ginoo ang way, di ba? That's a ministry. That's our desire. Okay, so for the work of the ministry. And then for the edifying of the body. So mga igsoon, it's the word of God that will nourish us. It's the word of God that will transform us. Ang pulong mo ni mousab sa ato, mo ni ang mubusog sa ato. Munang importante kaayo ang church life. Everybody say church life. Say it one more time, church life. Importante kay kanang panimbahon sa Domingo. Kay mo nang panahon nga mukaon na sad ka. Now, nganong dili ka ganahan mukaon? Sa bata, nganong di sila ganahan mukaon? Tungod kay, way lami sudan, no? Or, lami sigurong sudan, pero nagkaon og junk foods. Young foods. Di ba, mga bata, paggabi na, nyapo na, busog pa ko mausay, busog nga alas city na, tingpan niya po na, busog pa ko nga naman, nagkaonog, young foods. Mura po na igsuon. Usahay maladaan ta sa appetite sa tinud-anay nga pagkaon sa Domingo tungod kay, grabe, Lunes biya. Gikan Lunes hangtod Sabado, nagkaon taog, spiritual, junk foods, laylay atong madunggan dito sa gawas. Pag-abot sa Domingo, busog na ta. Pero sa dili, tinuod nga pagkaon. And that is why we came to church, murag ugata. Nga naman, busog ta. Munang gi-advise nga, we have to meditate the law of the Lord day and night. Para gutmon ka. Uhaw ka kanunay. Para ko na nang, kano sa ko nakatag illustration, para ko na manghinlo ka. Nakabantay ko sa balay, kay ako may tiglampas sugid sa balay, kay gihimo na ako ng exercise ba. Pag makalampaso lang gani ko once a week, perting gahi alang pasuan ba? Pero makalampaso gani ko twice a week, humo kay lang pasuan. Maura po na sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw nagdugay-dugaya.
Pagtanaw nimong uho ka, simba na dayon. Ay, nagpadugay-dugay kay kung magdugay ka, nasamot ka mauga. Lisod na hinuon ka ng kwaon ang hugaw pag imo nang dugay-dugayon. Kung nakasala ka, pangumpisal na dayon. Kaya kung imo pa nang dugay-dugayon, masamot mo nunot, masamot mo kupot. Mas gahi na hinuon kuhaon. Karelate mo, ana? Di ba? Sumuna nga, pagtanaw nimo nga sipet, mga ida pa sa ilo. Para ma-resolve ang issue. So mga igsoon, every Sunday, this church life that we have is very important because this is the day, this is the time that we eat the true spiritual food from the messenger, the pastor. Na importante kaayo ang ato ang church life. In Jeremiah chapter 3 verse 16, and it shall come to pass, mahitabo gyud, everybody say mahitabo gyud. Mahitabo gyud. Mahitabo gyud nga when ye be multiplied and increased in the land, in those days, saith the Lord, we shall say no more the ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind. Wow. Grabe siya nga, mudaghan mo, musanay mo, anang adlaw, di na ninyo hinumduman ang ark sa covenant sa Ginoo. Now, kabalo ba ta unsa ang symbolical presence sa symbolical meaning sa ark of the covenant? It's the presence of the Lord. Pero ingon siya, pag nakay pastor, dili na nimo kinahanglan ng ark of the covenant. Ang previous verse ani katong verse 15 katong ingon siya nga I will give you shepherds. Then 16 ingon siya, and it shall come to pass nga mudaghan mo, musanay mo, og dili na ninyo kinahanglan hinumdumon pa ang ark. Ang ark of the covenant, it talks about the presence of the Lord. Ang mga Israelita sa unang panahon, bisag asa sila paingon, maningkamot sila nga dala-dala ng ark of the covenant because when the ark of the covenant is with them, there's always blessing and victory. Pero pag wala nga ark of the covenant, they will fail. Pero ingon siya, dili na ninyo panganduyon, dili na ninyo hunahunahan, if you have a shepherd. Hello, somebody. So makita nato, there is anointing if we fall in line. There is blessing if we fall in line. Makita nato ang emphasis sa Ginoo. Now, multiplied and increased in the land. Wow. Nakabantay ba mo? Wala. Ako rin nakabantay. Di ba sa una, gabaktar sa kagasimba? Karon, di ba, nagsakyanan ka na? Oh, Lord of mercy. Woo! Kabantay mo? Sa una, katong gasimba ta sa Hope of Glory, di ba? Gabaktas na mo. Ga-commute pa mo. Gamotor lang mo karon, di ba? Gastarix ka na. Oh my goodness. Di ba? Kay nagpabilin ka. Kay nagpabilin ka. Tama ba? Di ba sa unang imong trabaho, 500 lang ang bulan? 500 ang bulan. 500 lang ang adlaw. Pero karon, libo ka pinang imong adlaw. Nga naman, nagpabilin ka. There is blessing. Kung magpabilin ta sa buluhaton sa Ginoo, sa pastor, ngi-appoint sa Ginoo. This blessing, this is how God designed the church. Diba kaya Dexter? Sa una, napangrinta lang mong taxi, pero karon, wow! Kaugaling mo na. Sa una, gabayad ta sa utang, pero karon, gabayad gihapon ta sa utang. Pero at least, gamay na lang. Gamay na lang. At least, gamay na lang. Gamay na lang. Pero mabot yun ang adlaw nga, dili na kita'y mangutang, kita na ang utangan. Palakpakan na to ang Ginoo. Mahitabo yun. Kung magpabilin tayo siya, it will come to pass. Mahitabo yun. Ha? Nagsugod na. Di ba, Mark? Mahitabo yun. Sa una dyan, di ba? Galantaw lang sila katugtog. Mahitabo yun nga kung magpabilin lang ta. Sila na ba yung mutan? Magtugtog dito sa dakong stage. Palakpakan na to ang Ginoo. Pabilin lang. Just stay there and do what we are supposed to do. Ang Diyos mo panalangin din siya. It will come to pass. Mahitabo. Diba sa una, si Don Moy ng Don Moy, di ba karon? Don Moy ka na, di ba? Grabe ang blessing ng Ginoo. Karon, gaduyog na nimon. Praise the Lord. Palakpakan na to, Ginoo.
Sao nakatanaw lang sa imo naka sa stage. Bata ko na sila, pastor. Kagmay kayo. Anak-anak ko nagpasiga lang ng suga, pastor. Siga, patay sa suga. Wow, praise the Lord. Karon, lari nagkaputol. Karon. Ibilin siya pag magpabilin lang ka sa buluhaton sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Pabilin lang. Ayaw, walay biyaay, pabilin lang. Pabilin lang. Woo, hallelujah. Ako ning ibilin ang last nga kuan akong isulti. Your view about your pastor has eternal value and impact on you. Akong balikon, your view about your pastor has eternal value and impact on you. Ang imuhang pagtan-aw sa alagad sa Ginoo, dunay dakong kahimuan sa kinabuhi mo. Sa uban, huwag sa mga ginikanan, no? Ang uban, mga anak, tanaw nila sa ginikanan, kontrabida. Pakialamero. Kung lalaki, kontrabido. Kung babae, kontrabida. No? Pag si mama, kontrabida sa mama. Pag si papa, kontrabido. Diba? Upod sa pastor, usahay. Mapagkamalan ng mga Kristiyan, pero wala na din wala mga membro din. Wala na ito sa Picas Church. So, bang mga membro, si pastor, tanaw nila, kontrabida. O kontrabido. Pastor, pakialamero kayo. Pati ang love life mo nakakuyab na kung unbeliever. Pakialaman kayo. Hello, somebody? Hello, somebody? Igsoon, dili kontrabido si pastor. Kung na may kontrabido, isa lang, ang demonyo. Or siguro ka nang uyab nimo. Dili si pastor. Ang kontrabida, katong dunay, kanang daotang tumong sa imong kinabuhi, tama? Ang bida mo na mayong tumong. Na sa may tumong ni pastor sa imo, dautan ba? Gibadlong kaya tungod kay di siya gusto nga muhila ka. Gibadlong niya ka tungod kay di siya gusto masakitan ka. Di siya gusto nga magbulag mo. Ya ignore pastor kilamiro kayo. I-appeal sa una ra man na pastor. Palaod niyo na sa unang panahon, dili naman na uso ro pastor. No. Namadlong si pastor, dili tungod kay kontrabida siya, kung dili kay concern siya. Palagpakan natin. Tanaw sa inyo, si pastor, namadlong si pastor gapon. Si Karen nga testimony, no? Paabot ako si Karen nga may hapon pastor. Ako sila nga si Karen nga ginagayon may hapon. Pwede ba siguro may hapon tanan? Tama ba? Preach pastor, preach. Ano din Karen preach? So those are kanang mga small gestures, no? Nga ma-develop later on, maanad na kapuhon. So mga igsoon, ang pastor ninyo dili kontrabida sa buhay ninyo. Ang pastor ang bida sa buhay ninyo. Palakpakan nato. Amen.